Passport natin. Ito yung passport natin, guys. So, analagay muna tayo. Sana may visa na tayo. Ito. This is our receipt. Name of applicant, Joel Pong. So what up? Hello everyone! Welcome back to my channel. And today, meron po tayong i-unpack. So, ito po yung aking passport na galing sa Japan Embassy. So, bakit nga ba ako napunta ng Japan Embassy? So, ako po ay nag-apply ng visa to Japan. Ano nga ba ang gagawin ko sa Japan? So, ang gagawin ko po doon sa Japan, guys, ako po ay tatakbo ng marathon sa Tokyo, Japan. Titignan natin kasi hindi ko pa masabi kung ano yung mga requirements na nagamit ko kasi hindi ko sure kung meron na siyang visa. Kasi nung nag-apply ako noong January 20 sa Japan Embassy, sabi sa akin nung Japan Embassy na nag-ano sa akin sa BFS Global. Thank you nga pala kay Hansel Manikan sa video niya. So may mga natutunan ako doon. Doon ako kumuha ng mga details kung ano yung mga requirements na gagamitin para sa Japan Embassy. So ito na. So titignan natin kung meron na nga bang visa. Kasi sabi sa akin nung nag-ano sa akin nag-receive ng mga documents, sabi niya sa akin is i-deliver daw nila dito nung January 26, which is 27 now. So dumating ngayon siya isang araw, no? So from 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. So 1 week. Sabi niya sa akin ay i-deliver nila ng 26. Tapos sabi ko, kung darating na ba yung passport sa bahay with visa na po ba? Sabi niya, I'm not sure. Kasi hindi siya yung magde-decide. Yung embassy yung mag-check pa ng mga documents kung bibigyan ba nila ako ng visa. So siya lang yung nag-check ng mga tsaka i-arrange nila yung documents ko. So ito na nga guys. Titignan natin. I-unpack natin to. Oh my god. Grabe yung dikit ng ano nila guys. Ano? Secure talaga siya. Meron pa siyang ano. Kinakaman ako. Talagang ano siya, talagang ano siya, support siya para hindi maano yung passport natin. Ito yung passport natin guys. So, analagay muna tayo. Sana may visa na tayo. Ito. This is our receipt. Name of applicant, Joel Pong. So, ito na yung receipt na ano guys. Tapos meron siyang price kung magkano yung binayaran natin. So, binayaran ko pala is pati na yung delivery 1,105. So, first page. Kinakabahan ako. Kinakabahan na excited. Tignan ko yung visa natin guys. Guys, meron na tayong visa sa Japan. Oh my god guys. Ito na nga guys. So ito na, pakita ko nga guys para paano ko ba ito pakita. Ayan. Yung picture ko na lang, no. Ayan. Ayan na guys. Ayan. Japan visa. Wow! Meron na tayong Japan visa. Oh my god. Alam nyo ba guys, nung start, nung pagpasa ko ng mga documents ko, simula nung pag-uwi ko andun sa bus na sinakyan ko hanggang ngayon, hindi mawala sa isip ko na magkaka-visa ba ako, bibigyan ba nila ako ng visa o hindi. So talagang talagang hindi mawala sa isip ko talaga. Bago ako matulog, pagising ko, inisip ko kailan ko kaya kailan kaya ma-receive yung passport ko. So lagi ko siyang chine-check sa sa EMS Thailand tracking. So matatrack mo kasi kung saan yung kasi dito sa sa dito meron siyang pinicturean ko kasi ito, tapos meron siya yung nakalagay na EMS number na matatrack mo siya through Google yung nila sa EMS Thailand. So nakita ko siya kagabi na sa na siya, nasa city ko na siya, pero out of delivery kasi gabi na. So, nung pagtrabaho ko, chinek ko, yung papunta pala ako sa trabaho is nakalagay on the way na.
So, wala na akong time na hintayin. So, nagtrabaho na lang muna ako. Tapos, nag-send sa akin ng message yung aking mother-in-law. Sabi niya, na-receive niya na daw yung passport ko. Sabi ko, okay. So, excited ako na makauwi. Kasi, siyempre gusto ko makita kung meron ba akong visa. So, ito na guys. At meron na po tayong visa. At, ayun. So, sa susunod na vlog, gagawin ko po ng ano nga ba yung mga ginamit kong documents na Filipino living in Thailand. So, hindi naman po sila strict, no? So, basta kumpleto ka lang na talagang babalik ka dito sa Thailand, siyempre, gusto na i-check na yung background mo talaga, kung talagang babalik ka dito, meron kang work permit, ganun. So, salamat kay Hansel Manikan sa napaka-informative na video na ginawa niya about doon sa pag-apply doon sa VFS Global, no? At saka salamat na rin pala sa aking kapatid na ng aking ang tawag nito, yung isa sign up mo kasi hindi talaga ako magaling sa mga ganyan. So pinagawa ko yung kapatid ko na lang kasi alam ko na magaling yung kapatid ko sa mga ganyan. So tsaka alam nila yung mga details ko about sa mga name at saka kung ano pa. So maraming salamat sa aking sister. And that's all for today. At ako ay masaya dahil for the first time, pangarap ko makapunta ng Japan. Ngayon, makakapunta na po ako. Salamat talaga, thank you God. So stay tuned guys at gagawin ko po ng video kung ano yung mga ginamit kong documents sa aking pag-apply sa Japan visa. Bye.